Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig kay Brober. Ito muli si Brober upang magbigay sa inyo ng samot-saring kwentong kababalaghan, kwentong katakataka, kwentong kung anong samot-saring maaaring pumasok sa inyong kaisipan at mag-iwan ng mga katanungan. Ganun pa man, kung ito ang tema mong panoorin at nais mo itong ipagpatuloy, mag-subscribe ka na at mag-like ka at press mo yung notification bell para na sa ganun updated ka sa mga bagong video na ating ilalabas. At kung hindi man ito ang tipo mo, malaya kang manatili at ipagpatuloy ko ano man yung nasimulan mong gawain at pagpalain ka ng itaas. Bago ko to simulan ng kwentuhan na ito, isa munang pagpapalang tunog at proteksyon ay aking ibinabahagi sa inyo at sa inyong tahanan. Naway mapa sa inyo ito at patuloy kayong biyayahan. Ang kwentuhan na ito ay pumapaloob sa mga katakataka, kababalaghan na pangyayari ng isang buhay ng tao. Nagiging bahagi ito dahil marami nakakaranas nito. Kung ikaw mismo ay sadyang nagtataka o nagtatanong kung totoo ba ito, maaaring hindi yung pato nararanasan. Pero sa mga taong nakaranas nito, at pag ikaw ay nakasalang na sa ganitong bagay, na ikaw na mismo ang nakasaksi, wala nang maraming tanong, kundi pagdadasal na lamang ang bukod tanging magagawa mo. Ang kwentuhan na ito ay patungkol sa sundo na tinatawag o yung mga nagpapakita sa mga taong lilisan na sa atin. Ito yung mga spiritual na sadyang nandyan, either sila'y sumundo o mga nagbabantay sa mga may sakit na kamag-anakan natin o yung mga pangyayaring hindi maiwasan na nakikita nila ahead of time, yung mga pangyayaring maaaring maganap sa kanila. Ikaw ba nakaranas na nito? Ikaw ba napatanong ka na rin ba sa sarili kung ano ang sundo? Yan. Pag-uusapan natin ang usaping sundo para magkaroon tayo ng linaw at alisin ang ating mga takot. Ano yung mga bagay-bagay na dapat nating unahin? Ano yung mga bagay-bagay na katanungan na dapat nating bigyan ng kasagutan? Personal experience, naranasan ko to mismo at yun ay aking ikukwento sa inyo. Ang pangyayari na ito, itong karanasan na ito, naganap to matagal ng panahon. No? Matagal na. Kumbaga, ito'y patungkol sa aking yumaong pinakamamahal na lolo na isang bedridden, and ito'y kumbaga nasa punto ng kanyang buhay, agaw buhay kumbaga, na nandyan yung nagpapaalam siya, nandyan yung maraming hinahabitin, nandyan yung marami siyang kwento, at isa na rito yung kwentong mapapaisip ka. Dahil ang kwento niya ay talaga namang minsan iisipin mo, ano ba talaga? Ang mga malapit na mamaalam, mga kamag-anakan natin, na siyang may mga sadyang may mga sakit o naghihirap na sa kanilang kinalalagyan o kinahihigaan, marami silang kwento. Marami silang sasabihin natin, tay o nay, ano ba naman yan? Bakit naman kayo ganyan magsalita? Kayo ba'y nagbibilin na? Kayo ba nananakot ba? Yan. Minsan yan yung mga response natin sa kanila. Pero alam mo, sa totoo lang, isang mahiwaga ang pangyayaring ito. At totoong ikaw ay pinagpala rin kung alam mo lang kung gaano ka pinagpala sa mga oras na yan. May mga mali tayong conception dito. Mga maling pahiwatig o kasabihan or bakit ganito, bakit ganyan. Kumbaga, may maling kaisipan, kumbaga, mga patungkol dito sa mga panahon na kung saan yung mga taong nakakaranas ng ganito, mga moment nila na ganito, na nagpapaalam o yung may mga nakikita na o kung ano-ano na yung mga sinasabi, minsan napapaisip pa tayo, baka namang
na ano na sa nagdidelirio or kung ano man yung na nakikita nila. Pero sa totoo lang, kung ikaw ay gifted o may kakayanan ka, alam mo sa sarili mo na nagsasabi sila ng totoo na sila'y may nakikitang kamag-anakan. Speaking of kamag-anakan, yan, sila ang unang-unang bumibisita sa mga malapit ng mamaalam. Sa mga sandaling ito, nanlalaki o nananayo ang mga balahibo ko sa katawan. Nangangatal, baga, ang buo kong spiritual habang nakipagkwentuhan ako patungkol dito. Kasi naranasan ko nga to mismo, hindi lamang sa akin lolo, kundi pati ang mga kapatid ko, ang siya rin nagkukwento sa akin na ganito, ganyan ang nangyari kay dad. Ganun ang kwento na mapapaisip ka talaga. Sino-sino nga ba ang unang siyang dumadalaw o bumibisita? Yan. So may mga malapit na mawala o yung mga taong malubha ang sakit. No? Either nasa bahay ninyo to o nasa hospital pa ito o ano pa man. Ito yung mga spiritual, no, na napaintulutan na dumalaw sa taong yun. And isa sa mga ultimatum na pinaka-blessing, no, na mai-experience ng taong malapit na mawala ay yung makita nila minsan ang mga poon, ang mga santo't santa. Yan. Isa yan sa mga unang dumadalaw na nakikita nila. O pumapangalawa dito yung mga anghel, no? Yung liwanag na nakikita nila. Yan. Yan ay mga nasa good side kumbaga. At ang pangatlo dito ay yung mga kamag-anakan natin. Yan. Mga kamag-anakan natin na una na yumao. Yan. Sila yung mga nangunguna kumbaga na nakikita ng mga malapit ng pumanaw. Yan. Ito yung mga moment, no, na makikita mo yung nakaratay na tila bang parang may inaabot. Yan. Naranasan po yan. Yung wonders na yan ng aking kapatid at nakita niya yung aking ama bago mawala, no? Na may kinakausap at pilit na may inaabot o parang inaayawan, parang ganon. Ang mga gesture niya, yung mga kamay niya, no? At sabay sabi ng mga pangalan, may mga binabanggit na mga kamag-anakan na talagang wala na. Same thing na naranasan ko rin sa lolo ko. Nakatabi ko siya at pinupunasan ko siya that time na alam kong mamamaalam na siya. Sabi ko nga sa lolo ko, Tay, pwede mo ba akong hintayin bago ka mawala? Ako'y papasok lamang at pag-uwi ko asikasuhin kita. Dahil pag-uwi ko, nandito ako para harapin ka, tulungan ka. Wag kang mawawala nang wala ako sa bahay. Hintayin mo akong makauwi. Papasok lang ako, sabi ko nun sa trabaho. Yun ang naganap nun, eksaktong-eksakto. Pag-uwi ko, sumigaw na lang bigla yung aming kasama sa bahay na wala na yung lolo ko. Yan. Yung mga ganyang moment, mahirap talaga paniwalaan. At bago yun mangyari na aalala ko, ibabalik ko lang yung kwentong ito, itong karanasan na ito. Noong time na nagpapaalam ako sa kanya, napapasok ako, naupo ako sa kanyang gilid, pinunasan ko siya sa mukha, hinalimusan ko yan ng bimpo, kumbaga, nilinis ko siya, pinunasan ko siya. Sa mga oras na yon, dumilat siya sa akin. Pagtingin niya sa akin, iba yung sinasabi niya na pangalan sa akin. At sumunod doon, biglang nagsalita, Jesus, sabi niya ganun. Maraming salamat sa pagdalaw mo. Doon ako namangha, doon ako nagulat. Bumanggit din siya na may pakpak. Sabi kong ganun, talagang ang lolo ko aalis na. Namamaalam na. Kaya ako napabigkas ako, napasabi ako na, Tay, hintayin mo ko. Aasikasuhin kita pagbalik ko. Pagbalik ko galing sa trabaho, ako haharap sa iyo. Sabi ko sa kanyang ganun. Lahat ng sinasabi kong to, isang patunay na ako mismo ang nakaranas nito. At hindi ako gagawa ng kwento na hindi talaga naganap sa buhay ko.
Yung mga moment na ganyan na ikaw mismo nakaranas ng pagdalaw ng Panginoon o ng anghel o ng mga kamag-anakan, nakita mo yan. Wala ka dapat ikatakot. Kundi ang tanging dapat mong gawin, isabayan mo to ng pananalig, pagdadasal. Humingi ka ng tulong sa itaas, nagabayan ang sino man yung taong nakaratay na sa kanyang pag-alis. Kung maaari rin, pwede mo rin itong pakiusapan. Maaari pa, i-extend mo naman yung buhay ng taong mahal ko. Huwag muna po. Yan, isa yan sa mga bagay na dapat alam ninyo at bigyan nyo ng consideration. Kahit hindi kayo naniniwala, gawin nyo po. Dahil ang bawat panalangin na galing sa puso ninyo para sa mga taong malapit na mamayapa, ay wagas po yan. Dahil yan ay tanda ng pagmamahal. At pakikinggan ng itaas yan. Malay mo, mapagbigyan pa yung taong yun. Dahil sa iyong munting pananalig, sa munting mong taimtim ng panalangin para sa buhay nila. Mahirap talagang paniwalaan. Pero pag ikaw na mismo nakasalang, as I said, yun ang bukod tangi mong pwedeng gawin. Pangalawang bagay na pwede mong gawin para bigyan ng proteksyon yung taong nakaratay o may sakit na nakakakita ng kung sino-sino, either man to sa mabubuting espiritual o kung anumang bagay na hindi magandang espiritual. Yung magsaboy ka ng asin sa kanyang kinahihigaan o sa kanyang paligid ay isang malaking basbas na maituturing ko para sa akin na natutunan ko bilang magbigay ng proteksyon sa taong may sakit. Dahil hindi kayang maipaliwanag kung anong kakayanan ng kapangyarihan ng asin pagdating sa mga hindi nakikita. Inaayawan nila to. Isang panalangin bago mong isaboy yung asin, ilagay mo sa palad mo, ikiskis mo sa iyong mga palad habang binubudbud mo sa paligid ng taong may sakit. Pwede mo rin itong ilagay sa bunbunan at sa paanan ng taong may sakit na yun na malapit ng mamaalam. Pangatlo, pwede mo rin gawin bilang gabay yung tubig na binabasbasan o yung may panalangin sa tubig sa isang baso, lagyan mo ng konting asinto at ito gamitin mo sa pagdampi sa kanyang muka o sa kanyang labi, no? Dahil ito sa kanyang pag-alis o pagyao niya o yung paglisan niya, dadalhin niya itong basbas na ito at ang kanyang spiritual ay malaking tulong to sa kanyang spiritual. Maaaring nagtataka ka, paano mangyayari to? Totoo ba to? Walang mawawala sa iyo kung gagawin mo ito. Gagawin mo to para sa taong lilisan na, hindi sa iyo. Dahil nagbibigay ka ng basbas, nagbibigay ka ng panalangin, nagbibigay ka ng proteksyon. Yung kagaanan ng spiritual ng taong aalis, yun ang makikinabang sa totoo lang. Yung mga nabanggit ko mga bagay patungkol dito, madalas ko na po itong ginagawa at itinuturo sa mga nangangailangan. At sila mismo, naranasan nila kung paano makita o maramdaman yung pagpapalang nagawa nila. Totoo nga ba o sadyang kathang isip ang mga salitang aking binabanggit? Sa taong may kakayanan, sa taong totoo at legit, alam ninyo ang katotohanan. As I said, ang mga taong malapit ng mamaalam, yung mga nandyan, totoo po ang tinatawag na sundo. At sila po yun. Minsan, may pagkakataon pa, ako mismo, nakikita ko, tumatayo sa paanan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, o 3 kaluluwa ang nandun sa paligid. Pag pinapalad pa, may mga bantay na siyang nag-aabang din para gabayan ang spiritual ng taong aalis na. Ikaw mismo ang gumawa ng panalangin pag nandyan ka. Kausapin mo yung mga kaluluwang nagbabantay o nakaabang o tinatawag na sundo pag ikaw na mismo ang nandyan sa mga pagkakataon na yan.
Ito'y isang pagkakataon na masasabi kong pinagpala ka rin. Dahil malay mo, ang siyang dumalaw sa kanila ay mga santo't santa na siyang kanilang laging kinakausap. Ang kwentuhan na ito sadyang talagang mag-iiwan ng katanungan sa inyo. Pero isang bagay lang ang alam ko at may katotohanan, ikaw pinagpala ka dahil ikaw naranasan mo to. Paalala ko sa iyo, di mo kailangan katakutan yung ganitong pagkakataon. Karugtong ng kwentuhan ng sundong ito ay yung mga pangyayari. Eto pa, meron pa akong idadagdag sa kwentuhan na ito. Totoo rin ba, brother? Yung mga kamag-anakan namin, yung mga sakit nila hindi kayang maipaliwanag. Ito po ba'y may karugtong o kaugnay na tinatawag na gawa sa ganito, gawa sa ganyan? In short, sa kulam o barang o sa mga spiritual na hindi magaganda. Ano po yung dapat namin gawin para matulungan namin yung mga nakaratay naming kamag-anakan? Di kasi tingin namin malapit na po silang aalis. Ayan. May mga paraan gaya ng sabi ko, gaya ng ibinigay ko patungkol dun sa asin na binubudbud sa kanilang paligid, no? At yung panalangin na time team na ibinabahagi nyo sa taong may sakit o nakaratay o yung may mga nakikitang sundo. May pagkakataon kasi, no, sa parte ng negatibong enerhiya o negatibong gawain na siyang sadyang hindi maganda at nakakalungkot na pangyayari na yung taong may sakit nakarating na lahat pinahihirapan pa sa mga orasyon o dasal ng gawa ng kulam o barang. Maaaring ikaw ang biktima neto o mahal mo sa buhay ang nabibiktima neto. Paraan na pwede kong nga ibahagi sa at maitulong para kalasin at bigyan ng kalayaan yung spiritual ng taong yun para na sa ganun sa kanyang pag-alis ay maging magaan o maging maayos pa. At baka sakali, ano ba to, brother? Yan. Ito po yun. Isang pagdadasal ang inyo pong ibahagi sa taong nakaratay. Simulan niyo po sa Ama namin, yan, sumasampalataya ako, Aba Ginoong Maria. Yung mga panalangin na yan at luwalhati ay isang sagisag ng basbas na inyo pong ibinabahagi sa taong may sakit. Dagdag spiritual na lakas sa kanila. Dagdag na proteksyon sa kanilang kapaligiran. Kasabay nito, ihanda mo yung isang tubig, no? Na may asin na maaari mo nga itong idampi sa kanyang mga labi. Isa pang paraan na pwede mong gawin yung pagsasaboy nito sa kanyang kinalalagyan o kinaroroonan kung saan siya nakahiga. Isaboy mo to. Ganyan. Isaboy mo yung tubig na binasbasan mo sa paligid niya. Kasabay nito yung pagtataboy ng masamang spiritual o masamang dasal na gawa ng kung sino-sino, no, na may merwisyo o sa mga spiritual na ligaw o sa mga hindi nakikita, isaboy mo to. Magpasintabi ka. Yan. Mga oras na to, as I said, nangingilabot ako. Nagtatayuan ang balahibo ko habang tinuturo ko to sa inyo. Kasi sagrado to para sa akin. Gawin mo to kasi malaking bagay to hindi lamang sa taong may sakit, kundi pati doon sa tahanan na kanilang kinalalagyan. May mga pagkakataon kasi kung nasaan sila, masyadong mabigat kasi panay paghihirap ng katawan at spiritual ang nararanasan nila. Pati sa mga taong nakapaligid sila sa kanila, ay ganun din ang kanilang nararamdaman. Yung kabigatan na yun, yun ang nililinis mo kaka nagsasaboy ng tubig na may asin, na may panalangin. Yung bagay na yan, yung gawain na yan, for sure ako, lilisanin nila at aalisin nila kung ano man yung kanilang ginawa. Lalo na kung yun ay lilisin na yung taong may sakit. Kasi nag-aabang din ng mga yan eh.
dagdag lakas sa kanila. Naniniwala ang mga kalaban ni Lord o yung mga gumagawa ng masamang orasyon. Pag nandyan sila, yung sinisilip nila yan eh. Yung mga taong nakaratay, yung may mga taong may sakit, sinisilip nila yan. No? Kumbaga nakikipag-agawan sila sa sundo, nakikipag-agawan sila, dagdag lakas kumbaga sa kanila. Yung gagawin nyo pong yan, yung basbas ng tubig na may asin at pagsasaboy ng asin at pausok, isa yan sa pinaka-proteksyon ng taong may sakit at kayo rin po. Yung mga bagay na itinuro ko ngayon sa video na ito, dagdagan nyo po ng pananampalataya at paniniwala dahil mas lalong lalakas yan yung gagawin pong pagbabasbas. Yan ay aking binabahagi sa inyo na may basbas ang taas. Meron pa tayong pwedeng gawin sa mga ganyang pagkakataon. Yung walis tingting, yan. Yung walis tingting na yan na bago ha, yung hindi po ginamit. Pwede nyo po yan dasalan, humiling po kayo sa itaas na itong basbasan nyo itong walis tingting na ito. No? Dahil maraming sa Kabisayaan, no? At ito, natutunan ko rin to sa mga lola at lola ko. Yung walis tingting na hindi ginamit na tinalian mo ng pulang tela o pulang tali, no? At sinabuyan mo ng pagdadasal na sinabuyan mo to ng tubig na may asin at nilalagay mo to dun sa taong may sakit or what. Ang mga espiritual na may hatid na mabigat na enerhiya o masamang orasyon ay hindi ito makakalapit sa kanila. Dahil ito'y tanda ng proteksyon. Pwede mo itong iwasiwas o ipagpag sa paligid ng taong may sakit o sa mga pader kung nasaan sila o sa higaan kasabay ng malakas na panalangin sa itaas. Dahil dun pa lang mabibingi na sila, aalis sila at hindi nila maihahatid ang masama nilang intensyon sa taong may sakit o sa taong may bahay. Ang mga ganyang bagay na aking tinuturo, samahan nyo lagi ng panalangin. At meron pa po na isa pa, no? Yung pag-iingay ng bell na tinatawag, yung kalembang ng mga ganitong tunog, yan, ay tanda ng pagtataboy ng masamang espiritu po yan. Tanda ng pagtataboy ng masamang elemento. Ang tunog na mga ganyan. Kung wala po kayo ng bowl, singing bowl na tinatawag, blessed bowl, pwede kayong gumamit ng bell, yan, o yung nasa pintuan, yan, na nagbibigay ng ingay. O kaya kahit yung mga holy song, patugtugin niyo po yan lagi sa tahanan. Ang inyong tahanan ay for sure kung ano may negatibong enerhiya, lalabas po to at lalayuan din ng mga hindi nakikita dahil ayaw po nila yan. As I said, sana paniwalaan niyo po ito yung mga nabanggit ko. Dahil wala naman po mawawala kung inyo pong gagawin po to. Dahil ang pagpapala ang inyo pong gagawin ay higit sa lahat ang makikinabang yung mga taong nakaratay na o yung may mga sakit o yung mismong kayo, ang inyong tahanan, ang siyang nababasbasan at natataboy ang enerhiyang hindi maganda o espiritual sa inyong tahanan. So hanggang dito na lang po ang kwentuhan na ito. Muli po ako nagpapasalamat sa inyo, sa inyong pakikinig at panonood. Nawa po'y basbasan po kayo ng itaas at patuloy po kayo manood sa mga gantong kwentuhan dahil mapupulutan niyo po ito ng aral. Lalo na kung si Brober ang nagkukwento sa inyo. Ramdam ninyo yung kilabot na tinatawag o yung spiritual. So God bless everyone. Muli, ito po si Brober. Nagpapasalamat po sa inyo. Isang basbas ang aking ibinibigay sa inyo. Pagpapala at proteksyon ay aking hinihiling sa Diyos Ama. Kasabay ng biyayang grasya na tulong mula sa kanyang anak na si Jesus. Maraming salamat po. God bless everyone po. Ito muli si Brober. God bless po.